Kailangan siguro natin magpatalo para sa mga plano. Basta masasabi ko lang, kailangan natin magpatalo para sa mga plano. Pero ang sakit, no? Kailangan mong gawin yun para lang sa plano. Magandang araw. Nagtagumpay ang strategy ni Casimero at Kameda ang pagpapatalo na naging bitag kay Luis Nery. Naging mainit na usapin dati nang sabihin ng brother/trainer ni Casimero na si Kuya Lods Jason Casimero na kailangan magpatalo para sa mas malaking plano. Matapos ang kontrobersyal na pagkatalo ni Janriel Cuadro Alas Casimero kay Kyonosuke Kameda, bagamat agad itong nilinaw ng kanilang kampo noon upang maiwasan ang usapin ng game fixing. Pero hindi ito may kakaila na tila sumasang-ayon sa isang may estratehiyang plano. Mukhang ginamit itong si Kyonosuke Kameda bilang pain. Sa boxing, mahirap makakuha ng laban ang isang delikadong fighter tulad ni Casimero. Ngunit nang matalo siya kay Kyonosuke na una nang binugbog at na-knockout ng Mexican star na si Luis Nery, nagkaroon si Nery ng maling kumpiyansa. Inakala ng kampo ni Nery na bumaba na ang level ni Casimero, kaya mas naging madali silang pumayag at pumirma sa kontrata. Kaya naman dahil dito, nagtagumpay ang Kameda Promotions sa kanilang estratehiya ni Casimero. Mapapatunayan ito nang idomina at patulugin ni Casimero si Nery. Kitang-kita ang malaking selebrasyon ni Koki Kameda at ni Casimero, kung saan nag-inuman pa sila ng alak, nag-toast wine para sa kanilang selebrasyon na dominanteng panalo ni Casimero kay Luis Nery. Ang panalo laban kay Nery ang tunay na target para maibalik ang malaking pangalan ni Casimero sa Japan at sa pandaigdigang entablado at makalika ng malaking ingay sa promosyon. Kaya naman mukhang may susunod na naman na bitag para sa Disyembre para dito kay Koki Kameda at Casimero. Dahil nakatakda na naman ilaban si Kyonosuke Kameda kontra sa matinding Mexican puncher na si Sebastian Hernandez. Itong si Hernandez ang brawler na nagpalobo sa mata at nagpahirap kay Junto Nakatani. Bagamat natalo siya kay Nakatani, pero marami ang nagsasabi na si Sebastian Hernandez dapat ang nanalo sa laban. At kung muling matatalo o mahirapan si Kyonosuke rito, gagamitin na naman ito ng Kameda Promotions bilang anggulo. Isang malaking setup ito upang ilaban si Casimero kay Hernandez ngayong Disyembre, kung saan lalabas na naman si Cuadro Alas na mas mataas ang level upang patunayan ang kanyang lakas bago ang pangarap na laban kay Naoya Inoue. Sa huli, intentional man o isang magandang pagkakataon lang, napatunayan ni Kameda at Casimero na epektibo ang kanilang naging hakbang upang muling makuha ang atensyon ng buong mundo ng boxing. Ang maganda nito, kahit pa hindi pa naglalaban itong si Sebastian Hernandez at Kyonosuke Kameda, ay malaki na ang kumpiyansa nitong si Sebastian Hernandez na matatalo niya si Casimero. Dahil ngayon pa nga lang ay hinahamon na niya si Casimero. Gusto niya daw ipaghiganti ang kanyang kababayan na si Luis Pantera Nery dahil sa nakakabastos na mga aksyon ni Casimero sa kanilang laban. Ayon kay Koki Kameda na hindi niya basta-basta ibibigay si Casimero kay Sebastian Hernandez, kailangan dumaan muna si Hernandez kay Kyonosuke Kameda bago niya makalaban ang mainit ngayon na pangalan sa Japan na si Janriel Cuadro Alas Casimero. Magandang araw. Casimero hinamon ng bumugbog kay Nakatani. Casimero versus Hernandez, matinding Pinoy-Mexican rivalry. Nagbabadya sa Super Bantamweight. Umiinit ang tensyon sa Super Bantamweight Division. Isang malaking bakbakan ang posibleng may kasa bago matapos ang taon sa pagitan ng dating 3 Division World Champion na si Janriel Cuadro Alas Casimero at ng kinakatakutang Mexicanong fighter na si Sebastian Hernandez. Gusto nitong si Sebastian Hernandez na ipagiganti ang kanyang kababayan na si Luis Nery kay Casimero. Ito ang dahilan ng paghahamon ni Sebastian Hernandez ay ang kanyang personal na galit sa talamak na pang-aasar at pagpapabagsak ni Casimero sa kanyang mga kababayang Mexicano, lalo na kay Luis Nery. Ayon sa update ng promoter na si Koki Kameda, mismong si Hernandez ang lumapit sa kanila upang hilingin ang laban kay Casimero.
Nais umano ni Hernandez na bawiin ang dangal ng Mexico at turuan ng leksyon ng maingay na Pinoy. Pero bago kay Casimero, mapapalaban muna itong si Hernandez kay Kyonosuke Kameda na isang Hapon. Dahil hindi agad ibinigay ng Kameda promotion si Casimero ng libre. Sa halip, ginawa munang eliminator match ang susunod na laban ni Hernandez. Makakaharap muna ni Sebastian Hernandez si Kyonosuke Kameda sa Setyembre 23 sa Japan. Si Kyonosuke Kameda ang boksingerong huling tumalo kay Casimero. Kaya ang magiging laban ni Casimero at Hernandez ay sa Disyembre na, ngayong taong kasalukuyan. Kung mananalo si Hernandez kay Kameda, tuloy-tuloy na ang negosyo at official nang maikakasa ang malaking laban nila ni General Casimero sa Disyembre. Delikadong kalaban din itong si Hernandez dahil siyang nagpabukol sa top pound-for-pound fighter at Japanese superstar na si Junto Nakatani. Kaya hindi basta-bastang kalaban si Hernandez. Kilala na siya ngayon at respetado na sa Japan. Matapos niyang ipamalas ang walang hupang Mexican brawling style laban sa Japanese superstar na si Junto Nakatani. Sa kanilang laban, binugbog at binigyan ni Hernandez ng malaking bukol sa mata si Nakatani. Kahit natalo sa desisyon, pinatunayan ni Hernandez na isa siyang peligrosong power puncher na kayang magdulot ng pinsala sa kahit kanino. Maalalang bukod kay Sebastian Hernandez, isa pang Meksikano ang target din si Casimero na si David Picasso. Kaya mukhang pila-pila na rin ang iba pang top Mexican contenders na gustong makatapat si Cuadro Alas. Ito nga kabilang ng undefeated contender na si Alan David Ray Picasso. Nagiging paboritong target na si Casimero ng mga Mexicano dahil sa kanyang Mexican killer reputation. Madami kasing Mexicanong pinataob si Casimero sa kanyang karera, kaya't mukhang ginawa na siyang misyon ng mga batang Mexican fighters. Isa pa, tingin nila ngayon na ang pagtalo kay Casimero ang mabilis na tiket para makalaban si Naoya Inoue. Sikat kasi ngayon si Casimero sa bansang Japan, lalo pat siya ay dating kampiyon. Kaya ang pinakamabilis na paraan upang makakuha ng laban sa undisputed champion na si Naoya Inoue ay ang pagtalo kay Casimero. Kaya makikita natin na nasa magandang posisyon ngayon si Casimero. Kaya kung mananalo si Sebastian Hernandez kay Kameda ngayong Setyembre, isang malaking pasabog at walang atrasan na banggaan ang inaasahan ng buong mundo ng boxing sa Disyembre 2026. Sa tingin nyo, kakayanin ba ni Sebastian Hernandez ang lakas at katusuhan ni Cuadro Alas? Magandang araw. Kyonosuke Kameda versus Sebastian Hernandez. Bakbakan sa super bantamweight at ang mananalo sa kanila makakalaban ni General Casimero sa December. Kasado na nga ang bakbakan ni Kyonosuke Kameda ng Japan at si Sebastian Hernandez ng Mexico sa darating na September 23, 2026 sa Sumiyoshi Sports Center sa Osaka, Japan. Gaganapin ang laban nila sa Super Bantamweight Division kung saan pasok sila sa top 10 rank contenders. Ang bakbakan na ito ay tinaguyod ng promoter ni General Casimero na si Koki Kameda. Ito ay patunay na kayang magkasa at kumuha ng mga malalaking pangalan sa mundo ng palakasan, si Koki Kameda. Si Kyonosuke Kameda ng Japan, kilala ng mga Pinoy boxing fans matapos niyang talunin si General Cuadro Alas Casimero sa pamamagitan ng puntos. Pero binatikos ito ng gusto ng mga Pinoy fans at binansagan nilang Japanese runner dahil puro pagtakbo at pag-ilag ang ginawa nito laban kay Casimero. Sa kabilang banda, itong si Sebastian Hernandez ng Mexico ay isang matinding Mexican brawler na hindi marunong umatras. Kahit natalo siya sa puntos kontra pound for pound fighter na si Junto Nakatani, pinahirapan naman niya si Nakatani, pinalobo at pinamaga niya ang mata nito sa isang napakatinding dikdikan na laban. May malaking epekto itong nakatakdang laban ni Kyonosuke Kameda at Sebastian Hernandez para kay General Casimero. Dahil gusto ni Casimero na maging 5 Division World Champion, kaya kailangan din niyang kumuha ng pagkakampiyon dito sa Super Bantamweight Division at sa Featherweight Division. At ito muna ang unahin niya, itong Super Bantamweight Division. Kaya ang makalaban niya, ang mananalo dito kina Sebastian Hernandez at Kyonosuke Kameda ang magiging daan niya para sa kanyang layunin na ika-4 na kampyonato na division. Ayon sa plano ni Koki Kameda na ang mananalo sa pagitan ni Kyonosuke Kameda at Sebastian Hernandez ang siyang nakatakdang mga kalaban ni Casimero sa December 2026. Mas paborito ng mga
boxing enthusiast na magwagyang Meksikanong si Sebastian Hernandez laban kay Kameda. Dahil mas masayang panoorin at puno na aksyon kapag si Hernandez at Casimero maglalaban dahil pareho silang brawler at palaban. Kaya kapag silang dalawang nagkaharap sa ring, inaasahan walang takbuhan, talagang palitan ng mukhaan at suntok ang masasaksihan ng mga tagahanga. Pasulong at agresibo ang estilo ng Meksikano, swak na swak ang ganitong laban sa lakas at counter-punching ni Casimero. Kaya mas mataas ang posibilidad na tapusin ito ni Casimero sa malupit na knockout katulad ng ginawa niya kay Luis Neri na isang Meksikano din katulad ni Hernandez. Kung si Kyonosuke Kameda ang mananalo, malaki ang posibilidad na uulitin lamang nitong takbo-takbong diskarte laban kay Casimero. Kaya naniniwala ang maraming fans na mas mabuting wag nang makipag-rematch sa Casimero kung paulit-ulit lang siyang tatakbuhan nito sa loob ng ring. Kaya abangan natin ngayong September 23 kung sino kina Kyonosuke Kameda at Sebastian Hernandez ang magwawagi at harap kay Casimero sa December 2026. Magandang araw, may bagong bagyong nagbabadya sa mundo ng Philippine boxing. Mainit na usap-usapan ngayon sa mga boxing fans ang lumalakas na bulong-bulungan. Si Sebastian El Gato Hernandez na nga ba ang susunod na makakatapat ng ating pambato na si Janriel Cuadro Alas Casimero. Ayon sa mga sariwang chismis, ang mapanganib na Meksikano ang target na ilagay para sa unang laban ni Casimero sa ilalim ng kanyang bagong 3-fight contract sa Kameda Promotions. Bahagi ng umiikot na rumor na posibleng mag-cruise muna ang landas ni na Sebastian Hernandez at Kyonosuke Kameda doon mismo sa Japan. At kung sino man ang mananalo sa tapatang Hernandez at Kameda, siya ang itatapat at makakalaban ni Janriel Casimero. Bagamat rumor pa lang ito na pwedeng magkatotoo o hindi, kapanapanabik ang ganitong senaryo para sa mga tagahanga ng boxing. Kung sakaling si Hernandez ang manalo laban kay Kameda at ito ang makatapat ni Casimero, malaking benta ito para sa Pinoy fighter. Kapag napatulog ni Alas ang Meksikanong nagpahirap at nagpalobo sa mata ni Junto Nakatani, tiyak na mas lalong iingay ang pangalan ni Casimero para sa inaasam na bakbakan laban kay Naoya Inoue o kay Junto Nakatani mismo. Si Sebastian Hernandez ay ang Meksikanong mandirigma na nagpahirap ng gusto sa multi-division Japanese champion na si Junto Nakatani. Sa kanilang nakaraang engkwentro, ipinamalas ni Hernandez ang walang umpay na pressure, agresibong atake at mabibigat na kombinasyon na naging dahilan upang halos pumutok at maglobo ang mata ni Nakatani. Kahit na si Naoya Inoue ay nakatikim din ng bagsik ng Meksikanong ito nang maging sparring partner siya sa Ohashi Boxing Gym, kung saan balitang inubos sa bugbog ni Hernandez sa mga nakasabay niyang Hapon doon. Matigas, walang takot at laging pasulong lumaban, yan si Hernandez. Bagamat mapanganib ang Meksikano, swak ang estilo niya para kay Cuadro Alas dahil hindi na kailangan habulin. Laging pasulong at mahilig makipagsabayan si Hernandez. Paborito itong target ni Casimero bilang isang magiting na counter-puncher. Ang agresibong pag-atake ni Hernandez ay nag-iiwan ng mga openings sa depensa na pwedeng salubungin ng mapanganib na power punches ni Alas. Sa bakbakang walang atrasan, mas nangingibabaw ang subok na lakas at tibay ni Casimero. Bagamat paborable ang estilo, hindi pa rin ito ordinaryong lakad sa parke. Ayon sa mga kritiko, kung gustong masiguro ni Casimero ang panalo, kailangan niyang humanap ng paraan upang patulugin o manakaut si Hernandez bago pa umabot ang laban sa ika-6 na round. Kapag humaba ang laban, ang walang katapusang stamina at pressure ng Meksikano ang maaaring maging mitsa ng kanyang pagkatalo. Isang klasikong Philippines versus Mexico na naman ang nagbabadyang maganap. May sapat nga ba na lakas at diskarte si Casimero para mapatumba ang isang Sebastian Hernandez? O si Hernandez ba ang magiging pader na haharang sa pangarap ni Cuadro Alas na muling maging kampiyon? Abangan natin ang opisyal na anunsyo. Ngunit isang bagay ang sigurado, kapag ang mga mandirigmang ito ang